Kumusta? Maligayang pagdating. Mag-enjoy sa content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Akala ni Mark ay kilalang kilala na niya si Lindsay. 7 taon na silang kasal, mayroon silang gumaganang rutina. Halos lahat ay napag-uusapan at naghahati sa mga bayarin at gawaing bahay. Sa mahabang panahon, namuhay sila na tila ba tahimik ang mundo sa kanilang paligid. Ngunit may isang bagay siyang laging pinahahalagahan: ang respeto. Ang katapatan para sa kanya ay isang sagradong hangganan na hindi dapat tawirin. Isang bagay na hindi pinagdedebatehan. Kaya naman ang gabing iyon ay naging isang mahalagang pagbabago. Kahit na sa unay tila isa lamang itong ordinaryong sandali sa pagitan ng mag-asawa. Pumili sila ng isang random na pelikula sa streaming, isang drama na may magagandang review. Umiikot ang kwento sa isang mag-asawang humaharap sa krisis matapos lokohin ng asawang babae ang kanyang mister kasama ang isang katrabaho. Umusad ang plot sa mga paghingi ng tawad, kasinungalingan, pagsubok na magkaayos, mga pagkakamaling nauulit, at sa huli, isang open ending, yung tipong naghahati sa opinyon ng manonood. Nang magsimulang umikot ang credits, kaswal na sinabi ni Mark, "Hinding-hindi ko kayang manatili sa isang taong niloko ako." Sinabi niya ito ng natural, na parang nag-uusap lang kung anong orderin sa restaurant. Ngunit nagtagal bago sumagot si Lindsay. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, nakatitig sa screen. Pagkatapos lumingon siya at nagsabi ng isang bagay na tumusok sa kanya ng higit pa sa anumang linya sa pelikulang yon. Nagkakamali ang mga tao. Minsan, hindi sapat ang isang pagkakamali para hatulan ng lahat. Pwedeng magpatawad. Kalmado ang tono niya, halos parang nagtuturo, ngunit nagdulot ito ng alarma sa kalooban ni Mark. Sa tingin mo ba, okay lang naman loko at magpatuloy na parang walang nangyari? Tanong ni Mark. Sumagot si Lindsay na walang sino man ang dapat ipako sa krus dahil sa isang kahinaan at ang pinakamahalaga raw ay ang pagsisisi. Doon nagsimulang bumigat ang usapan. Ang dating palitan lang ng opinyon ay nauwi sa isang tensyonadong debate. Iginiit ni Mark na sinisira ng panloloko ang lahat ng pundasyon ng pag-ibig habang ipinipilit ni Lindsay na ang mga relasyong pangmatanda ay nangangailangan ng maturity para harapin ang mga pagkakamali. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang inensayo, na parabang napag-isipan na niya ito dati, na tila sinusubukan niyang bigyang katwiran ng isang bagay nang hindi direktang inaamin. Nanahimik si Mark ng ilang segundo, sinusubukang unawain kung ano ang nasa likod ng mga salitang iyon. Si Lindsay, na marahil ay naramdaman ang kanyang pagkailang, ay sinubukang pagaanin ang sitwasyon. Sinabi niyang magkaiba lang sila ng opinyon at pelikula lang naman ang pinag-uusapan nila, hindi ang totoong buhay. Ngunit naitanim na ang binhi ng pagdududa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bigyang pansin ni Mark ang mga kilos ng kanyang asawa. Iniiwasan ni Lindsay ang pagiging malapit tuwing may nababanggit siyang sensitibong bagay. Minsan, bigla niyang iniiba ang usapan. Sa ibang pagkakataon, nagagalit siya sa maliliit na bagay na parabang laging mababaw ang kanyang pasensya. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi mula sa trabaho. Sabi niya, tambak ang gawain, pinapahirapan siya ng boss niya at kailangan niya ng oras para sa sarili. Sinubukan ni Mark na maniwala, ngunit may isang bahagi sa kanya na kinuwestiyon ang bawat dahilan. Isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng dilim at napansin si Lindsay sa kusina, may ginagawa sa kanyang telepono. Nagkunwari siyang tulog pa rin, ngunit itinatak sa isip ang imaheng iyon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na siyang magpuyat. Sinasabing kailangan niyang manood ng mga video para makapag-relax, ngunit laging nakataob ang kanyang telepono. Ang maliliit na gawi, na dati tila walang kabuluhan, ay nagsimulang maging mabigat na pasanin ng hinala. Hindi paranoid si Mark. Wala siyang ugaling manghimasok sa telepono, mag-check ng social media,
o sundan ang kanyang asawa. Ngunit ang pag-uusap nila tungkol sa panloloko, kasama pa ang mga bagong kilos ni Lindsay, ay parang higit pa sa isang nagkataon lamang. Sinimulan niyang alalahanin ang mga salitang binitawan nito noon, ang mga katrabahong masigla niyang ikinukwento. Isang lalaking nagngangalang Derek na laging nagpapadala ng mensahe sa mga di pangkaraniwang oras na tinawag niyang nakakatuwa pero hindi naman daw delikado. Isang araw, habang nagpaplano para sa weekend, iminungkahi ni Lindsay na bisitahin ang isang kalapit na bayan. Iminungkahi ni Mark ang isa pang mas malapit na may magagandang restaurant. Masyadong mabilis itong tumanggi, sinabing hindi maganda ang mga alaala niya roon. Ang kanyang tugon ay napaka-automatiko na naging kahina-hinala ito para sa kanya. Sinimulan niyang tanungin ang sarili kung maayos pa ba talaga ang lahat. Binalikan niya ang sarili niyang mga kilos. Sinubukang alalahanin kung may nagawa ba siyang nagtulak sa kanya palayo. Kung may mga salita bang nasabi sa maling panahon na nagdulot ng distansya sa pagitan nila. Ngunit habang lalo niyang iniisip, lalo niyang nararamdaman na ang distansya ay nagmula sa isang bagay na itinatago nito. Isang bagay na maaaring mas matagal nang umiiral kaysa sa gusto niyang isipin. Nagsimulang mag-isip si Mark kung ang kanilang pagsasama ba ay tunay na tulad ng inaakala niya, kung ang tayo na pinaniniwalaan niya ay umiiral pa. Sa kaibuturan niya, nagsisimula ng mabuo ang sagot, ngunit hindi pa siya handang tanggapin ito. Ang tanging nais niya sa sandaling iyon ay matuklasan ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Maagang umuwi si Mark dahil nakansela ang isang meeting. Ipinasok niya ang kotse sa garahe, pumasok sa bahay at agad na nakaamoy ng usok. Sa sala, mainit pa ang fireplace. Kamakailan lang pinatay ang apoy. Nagsisimula ng lumamig ang mga baga, ngunit nananatili pa rin ang init na parang isang bagong bakas ng isang bagay na hindi pa nareresolba. Nasa itaas si Lindsay. Narinig niya ang mga yabag sa silid tulugan, mga drawer na binubuksan, ang zipper ng isang toiletry bag, na parang naghahanda siyang umalis. Lumapit siya sa fireplace, yumuko, at nakakita ng mga piraso ng papel sa gitna ng mga abo. Maingat niyang dinampot ang isa. Sunog na piraso iyon ng isang litrato. Makikita ang bahagi ng braso ng isang lalaki katabi ng isang damit na may matingkad na kulay. Sa likod, may isang pirasong nakaligtas sa apoy na may malinaw na letrang L sa dulo ng pangungusap. Nakilala niya ang sulat kamay na iyon. Nakatayo siya roon ng ilang segundo, nakatingin sa mga baga, walang imik. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Lindsay na bihis at handa nang umalis. Hinawi ang buhok at sinabing kailangan niyang umalis ng maaga para sa isang work dinner. Binati siya ni Mark ng good night at pinanood ang pagsara ng pinto na may matalas na kalabog. Ang katahimikang naiwan ay napakabigat. Umakyat siya sa itaas, binuksan ang kanyang pitaka at tahimik na itinago ang piraso ng papel. Ang panahon ng kanyang mga pagdududa ay unti-unti nang naglalaho. Kinabukasan, bumili siya ng 3 maliliit na recording device. Hinintay niya ang gabi, at nang makatulog si Lindsay, itinago niya ang mga ito. Isa sa pagitan ng mga libro sa sala, isa sa cabinet ng banyo, at ang pangatlo sa isang bakanteng kahon sa laundry room. Disente ang mga ito, hindi kapansin-pansin, halos hindi makita. Ang plano ay simple, makinig, at hayaang ang mga tunog ang magsalita ng mas malakas kaysa sa kanyang mga salita. Lumipas ang 2 araw ng pagre-record na walang importanteng narinig. Mga ingay sa kusina, panonood niya ng video, mga voice message sa kanyang barkada, at background music. Ngunit sa 3 araw, alas 9:47 ng gabi, may nakuha ang recorder sa banyo na nagpabago sa lahat. Malinaw ang kanyang boses, malambing, ngunit puno ng paglalambing. "Hi Derek, iniisip kita buong araw." Mas idiniin ni Mark ang earphones.
Hindi namamalayan na pasandal siya sa kanyang upuan. Oo naman, binura ko na yung mga message. Huwag kang mag-alala. Ilang segundong katahimikan. Tapos, tumawa siya. Isang tawa ng isang taong ganap na komportable. Oo, tuloy pa rin sa Sabado. Sa dati pa rin? Yung kwarto sa downtown, room 204, di ba? Huminto siya sandali at tinapos. Ang katawan ko ay sayo, Derek. Alam mo yan. Biglang tinanggal ni Mark ang earphones. Padalos-dalos siyang tumayo mula sa upuan. Derek. Hindi bago ang pangalan. Siya yung katrabahong paminsan-minsan niyang nababanggit, ang nakakatuwang lalaki sa opisina, ang laging tumutulong kapag may nahuhuli sa report, ang palaging nagbibiro. Sobrang tawa ni Lindsay kapag pinag-uusapan siya kaya hindi naghinala si Mark. Akala niya, ordinaryong pagkakaibigan lang sa trabaho. Pumunta siya sa kanyang computer, tinipa ang buong pangalan, Derek Myers. Tiningnan niya ang social media, LinkedIn, ang website ng kumpanya. At naroon nga siya. Palangiting muka, asul na blazer, isang larawan mula sa isang company event. At sa tabi niya, si Lindsay, may hawak na kupitan ng alak. Ang ulo ay bahagyang nakasandal sa balikat nito sa isang pose na masyadong kaswal para sa magkatrabaho. Ang caption, matibay na team, garantisadong tawanan. Ang like ni Lindsay ang unang-una sa listahan. Binalikan niya ang audio, pinatugtog muli mula simula. Sinabi ni Lindsay na kailangan niyang mag-ingat dahil nagiging kahina-hinala na si Jessica, ang asawa ni Derek. Ipinikit ni Mark ang kanyang mga mata, hinilot ang noo gamit ang dalawang kamay at dahan-dahang huminga ng malalim. Ang pakiramdam ay pinaghalong galit, pagkadismaya at sakit na mahirap ilarawan. Tinawag niya itong love, gumawa ng mga plano, may mga rutina kasama ang ibang lalaki. Hindi lang ito isang affair. Ito ay isang tuloy-tuloy na relasyon. Mayroon silang regular na lugar, isang kwartong may numero, isang nakasanayan. Ilang oras na nanatiling tahimik si Mark ng gabing iyon. Ang mga recording, ang mga pangalan, ang mga imahe, ang kanyang tawa. Lahat ng ito ay bumuo ng isang bagong katotohanan. Ang babaeng hinahalikan niya tuwing umaga ay may ibang buhay kapag nakatalikod siya. Isang buhay na hindi siya kasama. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang tanggapin ni Mark ang kanyang pinakakinatatakutan. Matagal na niyang nawala si Lindsay. Hindi niya lang ito napagtanto kaagad. Ginugol ni Mark ang buong gabi sa paghahalongkat ng lahat ng mahahanap niya tungkol kay Derek Myers. Binasa niya ang mga lumang post, tiningnan ang mga litrato sa party, sinuri ang mga komento sa social media, anumang maaaring magugnay sa dalawa. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, lalo niyang napagtanto na ang relasyon ni Derek at Lindsay ay matagal na at maingat na binuo. Hindi nito kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa mga business trip kasama ito, ngunit nakahanap si Mark ng isang lumang post ni Derek na may petsang 7 buwan na ang nakalipas, na nagpapakita ng isang kalapit na lungsod at sa refleksyon ng isang bintana ng tindahan sa background, ang mukha ni Lindsay. Maliit, ngunit makikilala. Isang detalyeng mapapansin lamang ng isang taong napaka-obserbante. Kinabukasan, nang walang pasabi, nag-day off siya. Tinipa niya ang pangalan ni Jessica Myers. Madali niyang nahanap ang profile. Kayumangging buhok, seryosong tingin, kaunting post. Isang babaeng pribado. Nagpadala siya ng direct message na nagsasabing kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Nakita nito, ngunit nagtagal bago sumagot. Hapon na nang tanggapin nito ang imbitasyon. Nagkasundo silang magkita sa isang tahimik na cafe sa labas ng sentro ng lungsod. Pagdating ni Mark, naroon na si Jessica. Hindi siya mukhang nagulat. Binati siya nito ng isang maikling tango na para bang alam na niya kung bakit siya naroon. Dumiretso si Mark sa punto.
Sinabi niyang natuklasan niya ang pagtataksil ni Lindsay, binanggit ang pangalan ni Derek at sinabing meron siyang mga recording na nagpapatunay sa lahat. Pumuntong hininga si Jessica. Naglabas ng isang folder na puno ng mga dokumento at litrato mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ang mga screenshot ng mga mensaheng ipinagpalitan ni Derek at Lindsay. Ang ilan ay hayagan, ang iba ay puno ng mga code at palayaw. Nagtago rin si Jessica ng mga resibo ng hotel at isang detalyeng nagpabaliktad sa sikmura ni Mark. Isang larawan ng isa sa mga intimate na damit ni Lindsay na natagpuan niya sa trunk ng kotse ng sarili niyang asawa. Ipinaliwanag niyang alam na niya ang lahat sa loob ng ilang linggo, ngunit mas pinili niyang hintayin ang tamang sandali para ilantad ito. Dumaan siya sa isang tahimik na paghihiwalay, nangangalap ng ebidensya, naghahanda na dalhin ang lahat sa korte. Sinabi niyang ayaw niya ng iskandalo, gusto lang niyang umalis ng may dignidad at hindi bigyan si Derek ng puwang para makipagtalo. Nanatiling tahimik si Mark. Kakaiba ang pakiramdam na marinig ang sakit ng ibang tao na sumasalamin sa sarili niyang sakit. Dalawang buhay na binaligtad ng iisang magkapareha. Nakaramdam siya ng galit, hiya, at pagsisisi dahil sa tagal bago niya nakita ang katotohanan. Hindi umiyak si Jessica. Nagsalita siya na parang isang taong sapat na ang naiyak at ngayon ay gusto na lang isara ang isang kabanata. Ibinigay niya kay Mark ang kopya ng mga ebidensya. Sinabing maaaring maging kapaki-pakinabang ito kung gusto niyang gawin din ang pareho. Bago umalis, hinawakan niya ang balikat ni Mark at sinabing maaari siyang tawagan kung kailangan niya ng kausap. Ngunit nilinaw din niyang ayaw niyang masangkot sa anumang drama. Pagod na siya. Nagpasalamat lang si Mark at nanatili roon ng ilang minuto, nakatitig sa mga papel. Wala nang puwang para sa pagdududa. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pagpapasya kung ano ang gagawin dito. Umuwi siya na may maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nasa sofa si Lindsay na nanonood ng TV, umaarteng parang walang nangyari. Pumasok si Mark, dumiretso sa kwarto at nilock ang pinto. Ilang oras siyang nakatitig sa pader. Paulit-ulit na pinapatakbo sa isip ang lahat ng narinig, nakita at nabasa. Ang recording ng kanyang pagsasabing, "Ang katawan ko ay sayo, Derek," ay masakit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta siya sa kusina, kumuha ng isang basong tubig at nakita ang ilaw ng telepono nito na kumukurap sa mesa. Isang bagong mensahe mula kay Derek. Hindi niya ito binuksan, hindi na niya kailangan. Iyon pa lang ay sapat na. Kinabukasan, hinintay niya itong umuwi mula sa trabaho. Pumasok si Lindsay na may kalmadong ekspresyon, nagkwento tungkol sa traffic, may binanggit tungkol sa isang bagong katrabaho at tumawa ng mag-isa. Pinutol siya ni Mark. Nakiusap siyang mag-usap sila. Nagulat ito sa kanyang tono. Umupo sila sa mesa sa kusina. Nagsimula siya sa pagsasabing alam na niya ang lahat, na mayroon siyang mga recording, screenshot at testimonya. Sinubukan pa nitong itanggi sa una. Sinabing baka nagkakamali lang siya na may naninira sa kanya. Ngunit habang binabanggit niya ang mga petsa, lugar at pangalan, nagsimula itong manginig. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, umiwas ng tingin, at matapos ang mahabang katahimikan, inamin na wala nang maitatago pa. Inamin niya ang relasyon kay Derek, sinabing nagsimula ito bilang isang pagkakaibigan na naging masyadong malapit. Idinahilan niyang pakiramdam niya'y hindi siya nakikita sa bahay, na tila malayo si Mark at masyadong abala sa trabaho, at si Derek ang nagpapatawa at nagpaparamdam sa kanya na gusto siya. Nanahimik si Mark. Umiyak si Lindsay, ngunit wala siyang nakitang pagsisisi sa mga mata nito,
kundi takot na mawala ang kaginhawaan ng buhay na mayroon sila. Ang sumunod ay mas malala pa. Inamin ni Lindsay na nagkaroon din siya ng mga ugnayan sa dalawa pang katrabaho. Sinabi niyang hindi ito sinasadya, ngunit nasangkot siya ng higit sa dapat at nawalan ng kontrol. Sinabi niyang nahihiya siya na hindi niya pinlano ang anuman kundi nagpadala lang sa agos. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Mark ngunit umiwas ito. Tumayo siya mula sa mesa, pumunta sa kwarto, binuksan ang aparador at nagsimulang mag-empake ng ilang gamit sa isang backpack. Sinundan siya ni Lindsay, nagmamakaawa, sinasabing kaya niyang magbago na isa itong pagkakamali na si Mark talaga ang mahal niya. Huminto si Mark, tumingin sa mga mata nito at sinabing, "Hindi nabubuhay ang pag-ibig sa likod ng mga kasinungalingan." Kinuha niya ang backpack at umalis. Nagmaneho siya papunta sa isang simpleng hotel at umupa ng kwarto. Magdamag siyang gising, sinusubukang unawain kung paano siya napunta sa puntong iyon. Nagising siya sa isang mensahe mula kay Lindsay na humihingi ng tawad. Hindi siya sumagot. Kailangan niya ng distansya. Ang nararamdaman niya ay hindi na lang sakit. Ito ay pagod, isang pagnanais na magsimulang muli nang hindi pasan ng bigat ng isang taong sinira ang tiwala na parang disposable na bagay. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap siya ng mas maraming mensahe, kabilang na mula sa mga taong malapit sa kanila. Ang ilan ay may hinala na. Ang iba ay nabigla sa balita. Sumagot lang si Mark kung kinakailangan. Ayaw niya ng payo o simpatya. Gusto niya ng katahimikan. Gusto niyang lumayo sa tunog ng boses nito, sa alaala ng kanyang haplos, sa mga salitang ginamit niya sa ibang lalaki habang nagsasama sila sa iisang bahay. Ang pagtataksil ay hindi lang pisikal. Ito ay ang pagbuo ng isang bagong parallel na buhay kung saan si Mark ay hindi kasama at ngayon kailangan niyang buuin muli ang lahat mula sa simula, kasama na ang sarili niyang pagkatao. Ilang araw na ang lumipas mula nang umalis si Mark sa bahay. Madalas tumunog ang telepono, tuloy-tuloy ang dating ng mga mensahe, ngunit halos lahat ay hindi niya pinansin. Ang tanging ginawa niya ay magtrabaho at subukang punan ang kanyang oras ng mga gawaing mekanikal. Anuman ay mas mabuti kaysa umupo at mag-isip, ngunit dumarating pa rin ang sakit ng hindi inaanyayahan. Minsan, sa pagkakita lang ng isang mag-asawang naglalakad sa kalye, sa pagkarinig ng isang kanta, sa pag-amoy ng pabangong katulad ng sa kanya. Nasa lahat ng dako ito, sa mga bagong alaala, sa mga luma, sa mga tanong na paulit-ulit pa rin sa kanyang isip kahit nagkukunwari siyang wala na. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. At ginawa niya nga, ngunit hindi nito ginawang mas madali ang proseso. Bumalik siya sa bahay ng isang beses lang para kumuha ng mga dokumento at damit. Nag-abiso siyang dadaan siya ng mabilis. Pagpasok niya, tila mas tahimik ang lahat kaysa dati. Wala si Lindsay. Sa mesa sa kusina, may nakatiklop na sulat na may pangalan niya. Sandali niyang pinag-isipang itapon ito nang hindi binabasa, ngunit may pumigil sa kanya. Kinuha niya ito, inilagay sa bulsa, at tinapos ang pagkolekta ng mga kailangan niya. Nang buksan niya ang aparador sa kwarto, nakita niyang maayos pa rin ang pagkakaayos ng kanyang mga damit na para bang hinihintay siyang bumalik anumang oras. Isinara niya ang maleta, lumingon sa huling pagkakataon at umalis. Pagbalik sa hotel, habang nakaupo sa gilid ng kama, nagpasya siyang buksan ang sulat. Isang pahina lang ito. Isinulat ni Lindsay na nag-request siya ng transfer sa ibang departamento sa trabaho na pinag-iisipan niyang lumipat ng apartment na wala na siyang nakikitang dahilan para manatili sa parehong kapaligiran kung saan nangyari ang lahat. Sinabi niyang nakakaramdam siya ng hiya, pagsisisi, at hindi niya intensyong saktan siya ng ganon. Nagtapos siya sa pagsasabing naiintindihan niya kung pipiliin niyang magpatuloy nang wala siya, ngunit sa kaibuturan niya
umaasa siyang balang araw ay mapapatawad niya ito kahit sa malayo. Dahan-dahan niyang itiniklop ang sulat at ibinalik sa kanyang backpack. Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya, ang anumang tugon ay magbubukas lang ng mga bagong pinto sa mga usapang ayaw na niyang harapin. Ang pinagsamahan nila ay nakalibing na. Ang problema, hindi agad nawawala ang pagluluksa. Dumarating ito sa mga alon, mga kislap ng alaala, mga katahimikang masyadong mahaba para balewalain. Sinimulan niyang iwasan ang mga lugar na madalas nilang puntahan, binago ang ruta papuntang trabaho, huminto sa pagbisita sa mga dati nilang restaurant at pinalitan maging ang schedule niya sa gym. Hindi ito takot na makasalubong siya. Ito ay pagod na muling balikan ang lahat. Isang araw habang nanananghalian, nagkomento ang isang katrabaho tungkol sa pag-aasawa at kaswal na nagtanong kung kumusta na si Lindsay. Sinabi lang ni Mark na naghiwalay na sila nang hindi nagbibigay ng detalye. Natahimik ang katrabaho at nag-iba ng usapan. Napagtanto niyang ang ganitong uri ng pag-uusap ay marahil magiging karaniwan sa loob ng ilang panahon at handa na siya para doon. Wala siyang utang na paliwanag kanino man. Isang gabi habang pauwi sa hotel, ipinarada niya ang kotse sa tapat ng isang parke. Tinitigan niya ang mga ilaw ng lungsod sa malayo. Naalala niya noong unang dinala niya si Lindsay doon sa simula ng kanilang relasyon. Takot ito sa dilim, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Sinabi nitong siya ang kanyang ligtas na kanlungan at naniwala siya. Ilang taon nilang sinubukang bumuo ng buhay sa paligid ng pangakong iyon. Ngayon, para na itong isang malupit na biro. Ang pinakamasakit ay hindi ang mismong pagtataksil, kundi ang pagsira sa lahat ng sinabi niya noon. Ang pagkaalam na sa isang punto ay tumingin siya sa kanyang mga mata at nagsinungaling ng walang pag-aalinlangan. Nang sumunod na linggo, nag-schedule siya ng meeting sa isang abogado. Kakaunti ang sinabi niya, ngunit direkta. Sinabi niyang gusto niyang ayusin ang lahat ng mabilis. Handa siyang isuko ang mga bagay na dati niyang ipinaglalaban. Ayaw niyang makipag-away sa mga muebles, sasakyan, o ari-arian. Gusto niya ng kapayapaan. Naintindihan ng abogado at sinimulan ang mga papeles. Nang oras na para ipaalam kay Lindsay, sumagot ito ng ilang salita lamang. Sinabing naiintindihan niya at pipirmahan ang lahat ng walang pagtutol. Iyon ang opisyal na nagtakda ng katapusan, isang malinis na pagtatapos, ngunit puno ng mga di nakikitang peklat. Isang linggo, habang nagkakape mag-isa, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mula ito sa ina ni Lindsay. Humingi ito ng paumanhin sa nangyari, sinabing itinuturing pa rin siyang pamilya at sa kabila ng lahat, hinangad nito ang kanyang kaligayahan. Magalang na sumagot si Mark. Kakaiba ang pakiramdam na makatanggap ng kabaitan mula sa panig na iyon, ngunit isa rin itong paalala na kahit may isang taong nagkakamali, patuloy pa ring umiikot ang mundo. May mga nasasaktan, may natututo, may umaalis, at may naiiwan sa mga guho. Nang araw ding iyon, nagpa siyang maglakad. Iniwan niya ang telepono sa bahay, nagsuot ng manipis na jacket, at naglakad ng halos isang oras. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminga siya ng malalim at naramdaman na may isang bagay sa loob niya na nagsisimulang magbago. May sakit pa rin. May kawalan ng katiyakan. Ngunit mayroon ding isang bagong espasyo na nagbubukas. Isang espasyo kung saan maaari niyang muling buuin ang sarili. Malayo sa boses nito. Malayo sa mga sirang pangako. Isang espasyong pag-aari niya lamang. At doon, habang nakaupo sa isang ordinaryong bangko at pinapanood ang mga taong dumarating at umaalis, naunawaan niya ang isang simple ngunit malalim na bagay. Kailangang kasama ng pag-ibig ang katotohanan. Kapag nawala ang katotohanan, ang pag-ibig ay nagiging isa na lamang masakit na alaala. May mga pagkakataon na para sagipin ang sarili,
Kailangan mo munang tanggapin na hindi mo kayang iligtas ang ibang tao. Kung nagdududa ka sa iyong asawa o manugang, hindi mo kailangang danasin ang pait na ating nasaksihan. Bisitahin ang link sa comments para makuha ang e-book na naglalaman ng mahahalagang payo at mga site na aprobado ng mga investigador upang mapawi ang iyong mga alinlangan. Salamat sa iyong panonood. Kung ito'y iyong nagustuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Hanggang sa muli.